Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan. Mag-umpisa na po tayo, magkomentuhan na po tayo mga kababayan. Ito po, umuugong po at talagang putok na po sa social media at sa mainstream media. Yung sinasabi daw pong na-ospital na o sinugod sa ospital si Boying, mga tambay, ng ombudsman, si Boying Remulla. At ito naman po'y pinabulaanan. Fake news daw po, mga tambay, ang kumakalat na isinugod o nasa ospital na si Boying, mga kababayan. At sa katunayan daw po, si Boying daw po ay nasa maayos na kalagayan at kumain pa ng sinigang na maya-maya, mga kababayan. Ayon po yan kay Boying at sa balita. Pakinggan po natin ang sinasabi ng balita. I'm in great shape. Nasa mabuti raw po siyang kalagayan, mga kababayan. At siya daw po ay ayos na ayos ayon po sa message ni Boying, mga kababayan. Pakinggan po natin ang balita. Pinabulaanan ni Ombudsman Boying Remulla ang kumakalat na impormasyon online na sinugod siya sa ospital. Hindi nagpaunlak ng panayam sa News 5 si Remulla pero sa isang text message, sinabi niyang mabuti ang kanyang kalagayan. Nauna na rin tinawag na fake news ni Assistant Ombudsman Miko Clavano ang balita tungkol kay Remulla. Kwento pa ni Clavano, kumain pa nga ng sinigang na maya-maya si Remulla kaninang almusal. Mga kapatid, Jig Manikan Yan po, mga kababayan. Ayon po sa kanyang mga sekretary, mga tambay, ay siya po ay nasa mabuti kalagayan, mga babayan. Nasa maayos po siyang kalusugan. At hindi po totoo na siya po ay isinugod sa ospital at machuchugi na, mga kababayan. Kaya kakabahan na po yung mga yan, lalong-lalo po pagka maririnig pa nila si Cara David, hindi po ba? Pag maririnig nila si Cara David, lalo sila matatakot. Magandang gabi po sa inyong lahat. How are you, UP Diliman? Buhay pa ba kayo? Siyempre buhay kayo kasi hindi kayo kurakot. Mga kurakot lang ang mamamatay. 4 pa lang napapatay ko eh. 4 na ba? Gusto natin mas marami pa, Gian, di ba? Marami kasi din pinapatay yung mga kurakot eh. So, Busy pa ata si kamatayan eh. hopefully, this gives them time to repent. Oo nga eh. Naalala ko kanina, nakita ko yung itsura ng buwaya, eh, parang pakiramdam ko, nahiya yung mga buwaya sa katakawan ng mga politiko natin. Oo nga, parang nakakahiya pa sa kanila. Correct! Alam niyo po, ilang docu na po ginawa ko tungkol sa mga buwaya. Sa totoo lang yung mga buwaya, hindi po ganun katakaw. Isang tao, isang araw lang kinakain ng mga yun eh. Pero yung mga politiko natin, kakaiba! Magandang. Yan po, mga kabayan. Wag po, sana hindi po naririnig ni ano po yan, ni Boying, mga kabayan. Yung mga sinasabi po ni Cara David, yung mga wish niya po sa matatakaw na buhaya. Lalong-lalo po pagdating sa pera ng taong bayan. Meron naman pong kasabihan di ba? May mga kasabihan po ang matatanda. Ano po sinakasabihan ng matatanda? Mababayan, ang masamang damo. Di ba? May masamang damo. Matagal daw po matsugi ang masamang damo. Pero naman, sabi naman po ng iba nating mga kababayan, paano kung walang damo? Machuchugi ka rin kung walang damo. Lalong-lalo kung yung bahay wala nang damo at puro semento na. Hindi po ba? Baka matsugi na tayo niyan dahil wala nang damo. At ngayon po sa panahon po natin, mga kabayan, napakarami na po nagdadasal. Isa na po si Cara David, Boying. Marami po nagdadasal, Boying. Isa na si Cara David na matsugi na ang mga salot sa bayan, ang mga buhaya. At syempre, ang tumatangkilik sa pulburon. Hindi po ba? Sa pulburon. Dahil alam naman po natin, ang anak ni Boying ay nahulihan po
ng napakaraming high-grade na damo. Pero sa loob po ng wala pang 3 buwan, absuelto na ito. At syempre po mga kabayan, marami marami rin pong nagdadasal kay Boying mga kabayan na ito po ay hindi matsugi. Lalong-lalo po sa Malacanang at sa mga kaalyado po nito sa politika. Lalong-lalo po sa Kongreso, sa House of Representatives at sa Senado na mga kaalyado po nila umano. Ipinagdadasal po nila si Boying na hindi po matsugi dahil po mawawala na po sila umano ng proteksyon sa ombudsman. Hindi kaya? Hindi po ba mga kababayan? At syempre po, hindi po nanaisin ng Malacanang na meron pong masamang mangyari kay Boying. Hindi po ba? At alam naman po natin si Boying, alam naman po natin umano na si Boying ay inappoint ng Malacanang. At alam na alam din po ng mga Pilipino, alam na alam nating mga Pilipino, kasama mga OFW nating kababayan, na isa si Boying sa nagdesisyon, hindi po ba, sa pagpapatapon sa dating Pangulo na walang due process sa The Hague, Netherlands, ICC. Hinatid pa nila sa pangunguna po ni Torre. Hindi po ba ang kanilang aso umano? Hindi po ba? Kaya ito pong si Boying mga tambay ay humihinga pa. Humihinga pa po si Boying mga kababayan. Malakas pa raw dahil nakapag-text pa. Kaya nga lang po, hindi na po ipinakita ang kanyang sarili sa social media at sa media. Hindi na po nagbigay kung ano po ang kalagayan niya, kung siya po'y maayos kahit man lang sa larawan, ay siya'y pinakita man lang na kumakain ng sinigang na maya-maya. Kaya po ang lalabas niyan, maya-maya na. Mag-intay na lang ang mga Pilipino, maya-maya, kung ano po ang mangyayari kay Boying. At makikita pa ba natin si Boying sa ombudsman? O lagi na lang po natin makikita sa kanya pong text? Lagi na lang bang magte-text si Boying? At syempre po mga kababayan, sana po mas mainam po buhay si Boying at hindi po mapahamak at hindi po matsugi. Dahil napakarami pa po niya na sasagutin sa taong bayan. At syempre po, yung mga ginawa po nila kay dating Pangulong Duterte. Hindi po ba mga kababayan? Mas nanaisin po natin na si Boying ay buhay pa. Lalong-lalo po kung makapasok na po at makabalik at maging presidente na po ang Vice President Sara Duterte. Napaaganda pong buhay si Boying at napaaganda po na masagot niya lahat, pati po ang paglaya ng kanyang anak na napakarami pong nahuli na box o sinasabing malaking kahon o malaking box ng high-grade na damo. At syempre po, napakaganda rin po na mapanagutan at magkaroon po ng katarungan ang dating Pangulong Duterte sa ginawa nila sa dating Pangulo. Hindi po ba? Napakasarap po na si Boying ay buhay pa. Pero hindi naman po natin hawak ang ating mga buhay. Tanging ang Panginoon po ang nakakaalam kung kailan po tayo pagpapahingahin. Hindi po ba? Kaya nga lang po, mga kabayan, pagka po kasi ang itinanim mo ay hindi maganda, ay napakarami pong nagdadasal na ikaw ay magpahinga na. Isa na po si Cara David. Yan po ang pinakamasakit pagka ikaw po ay tayo po ay isang lingkod bayan. Kayo po ay lingkod bayan. Pagka maganda po ang inyong ginagawa, tinatanim sa bayan, paglilingkod, mas marami po ang nagdadasal ng mahabang buhay at kalusugan sa inyo. Pero pagka itinanim nyo ikawalang yan, pagnanakaw, hindi po ba? At pagtatakip, at kung ano-anong kabalbalan sa inyong paglilingkod, mas marami ang nagdadasal na kayo katulad ni Cara David.
mga kababayan. Maraming salamat po mga kababayan. Ayan po, pinasinungalingan po ng kampo ni Boying at mismong si Boying ay pinasinungalingan na siya po ay na-ospital at isinugod sa ospital. Ito po daw ay isang fake news dahil siya'y kumakain pa, nakapag-almusal pa ng sinigang na maya-maya, mga kababayan. Maraming salamat po mga tambay sa nagusto po na yung Tambay Makabayan sa YouTube at TikTok. At siyempre po sa ating mga subscribers, thank you po sa inyo mga kababayan, lalo po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po, mabuhay po kayo, shoutout po sa inyo lahat. Ingat po kayo. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong, shoutout po kay Balance Vision TV, Nancy Lumampao, Tatay Nick ng Canada, Gay at Chena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi, Rosalina, Wills Bubbles, Arpel Villacorta, Chodorico Erguisa Jr., Annie Jo, ako si Pilam, Jovelyn Watanabe, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Eric Hershio ng Canada, Kingston ng Hong Kong, Beichi Chiyoko. Thank you po sa inyo mga kabayan. At ingat po kayo, lalong-lalo po sa inyo po mga paggawa. Thank you po. At syempre po, yung dasal po natin mga kabayan, na tayong lahat po ay maingatan ang ating buong sambayanan at ang pamilya Duterte, ang ating Vice President at ang dating Pangulo, na tayong lahat po ay maingatan sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo. At syempre po, makalabas na po siya sa lalong mabilis. Maraming salamat po sa mga dasal po ninyo. At muli po mga tambay, God bless po sa inyo, God bless po sa atin lahat. Ingat po, konting tiis lang po. Bye-bye, paalam.